magandang umaga mga boss. Medyo maaga tayo ngayon. Ay, nako. Off topic muna tayo. Kasawa naman yung politika. Mamaya meron tayong magandang vlog, no? Dito muna tayo sa sa aking hipag na naman, o Gracing Sai. Malapit na ang araw ng mga puso. Pakinggan mo to Kung meron ka pang puso natitira kaya mo yan. Ay, nandito nga pala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dumalaw siya 2 days ago na siya dito. Sa linggo yata aalis na ulit. Oo. Magsimba ka, Grace. Kaya mo yan. Si Satanas lang papatalo ka. Ito pa, makatulong sa'yo sa paglaban mo kay Satanas. Ba't kasi kung kailan ka pa tumanda at nagkaroon ka ng maraming pera, saka ka pa napasok ng demonyo? Eto. Pakinggan mo Ilang taon mo nang pinahihirapan yung kapatid mo. Mabuti na lang nandito ako pa. Ay, loko-loko talaga itong babae na to. Ito, pakinggan mo si Pastor. Mahirap sarili mong mag-anak, kaaway mo. Sabi, kita mo, ako wala akong kaaway inyo. Lahat kayo malapit kayo sa akin. Pakinggan mo si Pastor. Ang hirap na may kaaway kang kapatid. Don't ever harm a brother or a sister. Hindi ko sinabing i-harm nyo yung cousin. But between the two, cousin na lang. Kung talagang meron kayong kailangan gawin, pero dapat wala. Kasi yung kapatid nyo yun forever, whether you like it or not. Magsumpaan man kayo, hindi pwedeng hindi kayo magkita pag may ikinakasal, pag may inililibing, pag may binuburol. Ang hirap na may kaaway kang kapatid. Mahirap talaga, Gracing Sai. Ba't ikaw naman nagpailalim? Ba't ka kasi nagpailalim dyan sa kaya mo yan? Andyan ang mahal na pong Jesus Nazareno. Pumunta ka. Magdasal ka ng taimtim. Oo. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Hindi pa huli ang lahat sa'yo. Iilang panahon lang tayo dito sa mundo, gumawa ka na ng matino, Gracing Sai. At paulit-ulit, walang kasalanan sa iyo kapatid mo para mo walang yain. Maski ako wala akong kasalanan sa inyo. Paulit-ulit na naman ba naman? Hindi ako sampid sa buhay nyo. Kayo, dumating ako sa buhay nyo, walang-wala kayo. Nangungutang lang yung tatay mo kayo sa amin. Lumuluwas yung tatay mo sa Maynila. Kasi nga, humiwalay na yung asawa ko, di ba? Humiwalay na siya. Dahil nga ayaw nyo sa akin. Di. Umalis na siya. Nawala na kayo ng pag-aaralin, pakakainin, sagot ko na lahat. Paulit-ulit. Nung nagsama kami ng asawa ko, missing ko, walang laman ng kanyang bulsa. Mahirap nga lang kayo. At hindi kami nagpabigat sa inyo, Lumuwag ang buhay nyo nung dumating ako. Tanggapin mo man at hindi, Gracing Sai na si Raulo, o nababaliw ka na siguro, no? Bichi, alam mo yan, nung nagkapera na, Saudi na ako, pumupunta na yung tatay mo sa bahay namin. Nakakasal nga kami, hindi nyo man alam, diba? Dumating ako gabi, kasi malaki na yung tiyan. Kung kukwento ko sa inyo mga friend ng buhay ko, pwedeng ipelikula, maniwala kayo. Box office, Lalo yung love life ko, putik, mabigat, Kaya lang mayroong bold, Kasi, lalaki lang tayo, di ba? Mahirap yung, mas mahirap yung nanlalalaki. Yung asawa mo. Mga ganun, di ba? Tayo, lalaki tayo. Pero hindi naman tumating, come to the point na nag-anak ako sa iba, hindi. Naghiwalay kami, hindi. 48 years kami, hindi kami nagkahiwalay maski na isang araw. Hindi. Tatampuhan kami, ganun lang. Alam mo yung Gracing Sai? Huwag kang, umalis ka na riyan habang may panahon ka pa. Kung naniniwala ka pa sa demonyo, o sa Diyos, kung naniniwala ka sa Diyos. Kasi demonyo pumasok sa iyo tuloy natin to si Pastor. Yung matatalinong tao, hindi nila ginagawa yon. Huwag kayong Di ba matalino ka?
Kala ko matalino ka, Grace Singsay. Ba't nagpakabobo ka kay Satanas? Nagpatalo ka kay Satanas? Ako nga Hindi pa ako nakapagtapos. 2 lang kami magkapatid. Pero hindi, binulong din sa akin ni Satanas yan Oo. Yung konting naiwan ng tatay mo, sa'yo, kunin mo na, ganito. Hindi ako pumayag Hindi ako patalo kay Satanas. 2 lang kami magkapatid. Ikaw, siyam kayo. Pati si Densyo. Na itinatakwil yung kapatid nyo. Kamukha naman ng tatay mo. Winalangyahan mo rin. Si Epe. Punta rito si Epe. Wala namang kasalanan. Yung tunay mong kapatid din yun. Si Densyo, kapatid mo lang yata sa tatay, di ba? Chingsay din ang dala nila Densyo Nila Anthony, Chingsay din Di ba? Ay nako, Grace. Bago ang lahat. Condolence, paring Joseph Casco. Engineer Joseph Casco. Baka makapasyal ako mamaya dyan sa burol ng tatay mo. Talagang ganun, paring Joseph. Tanda na rin si Tatang 80 plus na pala di ba? Lahat tayo dyan pupunta, di ba? At least wala nang problema yun pag akyat sa langit. Di ba? Yan lang yan, paring Joseph. Balik tayo dito kay Grace Singsay. Grace Singsay, hindi pa huli ang lahat sa'yo. Huwag kang sira ulo. Ilang kayong magkakapatid? Tuloy mo, Pastor. Hindi ako kagabi, hindi naman makatulog si Mama. Ano na naman ka ako? Hindi ako makatulog. Ano nga? Pag ganun si Mama, naiisip niya yung kahayupang ginawa mo. Kayong dalawa ni Bitchi. Tuloy. Away sa kapatid nyo because you're godly. But if you are not really that godly, at least be intelligent. God. Kung hindi ka raw godly, at least maging intelihente kayo, dalawa, Bitchi, intelihente naman kayo, nakapagpatapos na kayo ng mga anak nyo, di ba? Mahiya naman kayo. Alam nyo sa sarili ninyo, kayong dalawa, Bitchi, saka Grace Singsay, kung anong kahayupan tong ginawa ninyo. Partner in crime nga kayo di ba? Tsaka hindi ako gago ba kayo papayag? Sabi nga ni Joseph, dito, sinabi na sa akin nung anak ni Bitchi, na ito kakamkamin tong kayamanan na to at bibigyan lang kung sino yung sinasabing deserving do sa kayamanan ng kanyang magulang. Sabi ko, pwede ba yun? Punta mo na, tito, at least buhay pa si yung nanay niya para kausapin mo. Yun ang plano yun ang plano. Sabi, hindi gagawin niya Hindi ako naniwala Pero yun ang nakarating na sa akin ganun ang plano mo. At ang napili mo nga na deserving, very, very deserving, yung kapatid mong si Raulo. Kung kailan tumandang paurong, nangabit pa ng ready-made, inanakan pa, binahayan pa lahat, Tuwan-tuwa ka pa yata sa bata, Hindi na lang nirespeto yung lamay ng tatay niya. Kakalat-kalat yung anak niya sa labas, doon sa burol. Tuloy mo, Pastor. Mahirap, sarili mong kamag-anak kaaway mo. Kaaway mo, pinsan mo, magkikita-kita rin kayo kahit anong mangyari. Ang totoo niyan, dapat nga wala kang kaaway. Pero kung may gradations na hindi dapat, unang-una kapatid. Mahirap yon. Una, it will break your parents' hearts. Kasi siyempre, una nagdurusa yung magulang. Pag yung... Ewan ko dito kay Mamang kung anong klaseng mahika ang ginawa mo. No? At parang, brainwash na brainwash Taki mo, dinala mo pa doon sa korte, naka-wheelchair yung matanda. At doon mo pinagsinungaling. No? Talagang demonyo kayo. Tuloy, Pastor. Mga anak niya hindi magkakaayos. Tapos, ang dapat bang mangyari yan, Grace Singsay? Na kayo hindi magkakaayos? Anong kasalanan namin sa inyo? Para walang yain nyo kami. No?
Wala wala ka naman mabigay, maski isa, wala. Isa lang nga inihingi ko eh. Grace Chingsay. Nakasalanan sa'yo ng kapatid mo bilang anak at kapatid. Inyo nga, isa yun na lahat yan. Oh. Maski na hindi pwede. Kasi yun nga, maski pa sabihin mong kriminal yung kapatid mo, pagdating sa ari-arian ng magulang, maski pa yan ay nakakulong, may karapatan yan doon sa ari-ariang may iwan ng kanyang magulang. Maski pa kriminal ha. Oo. Anong kahayupan itong ginawa mo yun? Magsisi ka, Grace Chingsay. Magmadri ka na lang, paulit-ulit. Itong si Bitchy na to eh. Di man lang pagsabihan niya kung kinapasok ng demonyo yan. Ewan ko sa iyo, Grace Chingsay. Bitchy Chingsay ha. Tuloy. Sa patong martial na to, may kayog din sa utak to eh. Pinuntahan kita eh. Mukhang ano ka rin eh, possess. Ha? Napapirma si Papa. Maski pa pumirma yung tatay mo, maski sabihin mo, yung peke na dokumento na yan, eh totoo. Hindi nga po pwede. Dahil hindi po pwedeng ipapamana sa lahat ng ari-arian ng magulang sa isang anak. Nagsipag-aral kayo sa napunta yung pinag-aralan nyo. Lumalabas kayo na mga napakamangmang nyo. Tuloy. Pabaon mo pagka sila sa mga bilang buhay, samaan ang loob, nag-aalala na magulo kayo. Huwag. Oh. Ang hirap na may kaaway kang kapatid. Don't ever harm a brother. Yan ang pababaon mo kay mamang. Yung nanay mo walang kasalanan sa mundo. Paulit-ulit ako, napakabait ng iyong ina. Oh, kaya nga awang-awa ako dyan nung dumating ako sa buhay ninyo dahil kawawang-kawawa talaga siya. Pinagpatayo ko pa nga ng kulungan ng baboy, di ba? At alam ko kung anong dinanas niya. Kasi sa akin dinadaing ni mamang eh. Ang lahat ng bigat ng kanyang kalooban. Sa amin. Punta nanay mo dito. Halos linggo-linggo nandito, naglalakad pa eh. Sabi ko, mamang, ang init-init. Lalo, maski na mainit, naglalakad siya, pupunta dito. Kanlak pa si Grace. Tay, sabi naman ni Bompin. Katapilan ni Boy. Katakal na nunalabay. Oh, may nakabat indo ni Grace. Katapilan na. Oh, ganun. Naaway daw ni Boy Chingsay si Grace Chingsay dahil hindi makahingi na ng pera. Tangina, kapal naman ng mukha nun kasi di pa ba nasyahan? May grocery, may hardware pa, may pinatayuan pa ng bahay, aba. O, nandiyan na lahat yung pamilya niya, aba. Yung Kuya Atty. Noel na muli ay O, ito na naman. Deed of donation, etc. Atty. Noel to, ha? Morillo. Emmanuel Morillo, o. Pakinggan mo na naman, Grace Chingsay. Umalis ka na kasi dyan kay Satanas na yan. Kaya mo yan. Pera lang yan. Madadala mo ba yan? Katangan ito. Tsaka hindi kami humihingi sa inyo ng tulong. Yung kanya para sa kanya, bigay mo. Hindi yung para sa kanya, ibibigay mo kay Crisnel Chingsay. Katangahan yan. Oo. Tuloy. babahagi sa inyo ng konting kaalaman legal. Pero bago ako mag-umpisa ay request ko lang sa aking mga bagong viewers na sana mag-subscribe kayo dito sa aking channel para mas subaybayan nyo yung aking mga vlogs. No? Ngayon, press nyo rin yung bell dyan for future notification ng aking mga vlogs. Ano po? At kung nagustuhan nyo naman itong vlog ko ngayon, eh, pakipress na rin po yung like para naman nalalaman ko. Alam niyo po, ang bawat vlogs na ito ay pinaghahandaan ko. Kaya, syempre, gusto ko rin naman malaman kung naging... bawat vlogs ni Atty. Noel pinaghahandaan, Grace Chingsay. Hindi naman tanga tong abogado na to para magbigay ng kaalaman legal na naka-vlog. Oo, na hindi totoo. Kaya itong ginawa mo, ewan ko sinong demonyo kasi nagturo sa'yo nito na gumawa ka ng ganito klaseng kademonyo sa kapatid mo. Mamaya, babasahin ko na naman to. Ikukumpara ko sa sinasabi ni Atty. Noel, ha? Tuloy. Interesado ang aking mga viewers at nagustuhan nila. So, okay. Ngayon ba, no, ang ating pag-uusapan na topic, no? Marami pong nagpapadala kasi sa akin ng comments na naman na pag minsan merong ibinibigay sa kanilang halimbawa property, titulo ng lupa, iwanan lang sa kanila at bahala na daw sila. Yun daw ang bigay nila sa kanya ng mga kung
sino man ang gustong magbigay, yung kamag-anak, nanay at tatay. Pero, hindi niya mailipat sa pangalan nila dahil wala, iniwanan lang yung titulo, iniwanan lang yung ORC at hindi nagawa ng anumang dokumento. So, ito, bibigyan ko kayo ng mga yung documents o yung mode of conveyance na kailangan para mailipat sa inyo ang titulo ng lupa o Di ko nga alam pa paano dismiss ni Judge to eh. Sa totoo lang. Dito pa lang sabit na eh. Oh. Dito sa deed of donation na to. Kasi hindi ta nga pwede. Pinakinggan, tagal, inabot na ilang taon ng kawawa naman, Judge. Parang awa mo naman sa tao. Winawalang yan na, dinismiss mo pa yung kaso. Oh. Dito pa lang sabit na eh. Takin mo, siya raw nakapangalan sa negosyo. Siya raw ang, yun ang mga sinabing, alibay itong Gracing sa'yo nito, saka itong dalat bit niya abogado sa korte, di ba? Na siya raw ay nakapangalan sa negosyo, siya nagbabayad ng amilyan. Anong koneksyon dito sa ari-arian ng magulang mo? Na ibinibigay, walang koneksyon eh. Oh, siya raw ang bumili lahat. Kung ikaw bumili lahat, di sana noon mo pa, ano ka tanga? Bibili ka ng ari-arian, sasama pangalan ng tatay mo, tapos isasanla nyo sa bangko, kailangan pa pipirma yung tatay mo doon sa mga dokumento sa bangko dahil sa katangahan mo na sinami. Ewan ko, pwede nga ilagay sa libro ng katakataka itong ginawa mo eh. Oo, tulig attorney. RCR ng sasakyan. Okay, una, dapat meron tayong tinatawag na deed of donation. Usually, yun ang ginagamit. Oh, ito yun. Yung pinagawa mo sa ilalim ng puno ng akasya. Deed of donation. Meron din akong pinagawa doon, di ba? Ganyan, pero hindi deed of donation. Meron akong pinagawa doon eh. Hindi naman pumwede kasi nga hindi na siya dapat rito eh. Nagnonotaryo dahil hindi naman siya taga rito. Tuloy. Ang mga magulang magbibigay na ng lupa sa mga anak. Ang mode of conveyance ay deed of donation. Ang donor doon ay yung parents at yung Tagalog na to, Gracing sa'yo. Kalahin mong nilaban mo pa yan? Katindi naman ng demonyong pumasok sa utak mo. Oo. At kinakausap ninyo yung mga anak ko, lahat kayo, na wag nang tumuloy yung nanay nila na ayaw nyo namang ibigay. Ano gusto nyo? Manatili na lang na tanga yung kapatid ninyo na wala namang kasalanan sa inyo, uwi na lang yan nyo. Kaya pumunta ng maayos yung kapatid ninyo, tinatanong kung meron para sa kanya na iwan doon sa kayamanan ng kanyang ama. Alam naman niya eh. Hindi siya tanga, Gracing Sai. Hindi siya tanga, hindi siya bobo. Kung bobo ka siya, hindi. Alam niya. Nanghihiram nga lang kayo sa kanya. Saan ba kayo galing? Paulit-ulit. Nagsimula lang kayo sa kukonti eh. Nanghihiram lang kayo sa kanya ng sasakyan niya, panghakot na mais niyo, pati panlikid na pa pala. Wala naman tanggi sa inyo eh, yung kapatid niya eh. Maski na hindi na niya sasabihin sa akin, kaya niyang desisyonan. Pero pwede akong magalit, pero hindi ko ginagawa. Paano pinapahiram niya? Hindi talaga ako nagalit kailanman. Maski nung nasa Saudi ako, nung sinasabi ng magulang ko na punta yung tatay mo sa bahay at utang ng utang doon. Pagpupunta, utang. Oo. Sabi ko, huwag mong pakikialaman yan. Yung tatay, yung Bomping, kung ano man yan, naya mo siya. Kako doon sa magulang ko. Ganun. Kabait ko sa inyo talaga, Gracing Sai. Ano ba? Matindi yung demonyong pumasok sa iyo, magdasal ka ng taimtim. Maniwala ka. Tuloy mo, Atty. Noel. Uni ay yung pagbibigyan o yung anak. So, yan ay gagawa ng isang deed of donation. Pupunta kayo sa isang lawyer, notary public. Paghahanda kayo ng tinatawag na deed of donation at pipirmahan ng donor at ng donee. Medyo marami lang detalye tungkol dyan sa donation. Maraming detalye tungkol sa donation. At saka ikaw, Gracing Sai, dapat itong ginawa mong kahayupan na to, hindi ka in good faith eh. Tinraidor mo yung kapatid mo. Pinalabas mo, ang grabe talaga. Pinalabas mong tanga yung magulang mo.
tinraidor mo pa yung mga kapatid mo. Gaano kakademonyo? Pero meron ka pang pag-asa. Andyan ang Poong Jesus Nazareno, mapagpatawad siya. Lumapit ka sa Kanya. Oh. Huwag kang magpatalo kay Satanas. Tuloy, Atty. Noel. Hindi ko na i-discuss, pero ang mahalaga dyan ay, unang-una, merong acceptance, ang doni o yung pinagbigyan. Pangalawa, yung nagbigay ay hindi dapat mawawalan yung, halimbawa mga anak niya ay 3, sa isa lang niya i-donate yung property, mawawalan ng mana yung 2, hindi yun pwede. Opo, yan ang isa sa general rule dyan sa donation. Oh, narinig mo, Grace Shingsay, Tagalog yun. Kung halimbawa, 3 kayong magkakapatid at i-donate lang yung ari-arian ng magulang sa isa lang, hindi yan po pwede. General rule yan. Isa yan sa general rule ng deed of donation. Sana naintindi. Judge naman. Paano? Dito pa lang sabit na yung kaso eh. Hindi na dapat umabot ng ilang taon. Pero anyway, ginawa talaga lahat ni Judge ang kanyang magagawa para mag-ayos kayo eh. Kaya nga nagpatawag na siya ng mediation 2 beses, pero talagang hindi ko alam kung anong tigas meron ka. Come to the point, tinatanong mo pa. Sabi nung abogado ko, magkano raw ba kailangan ninyo? Nung sinabi nung asawa ko kung magkano yung kailangan niya. Aba, laban na lang daw. Mamaya bumalik ang abogado ko. Ayaw eh, laban lang daw. Oh, kita mo. Talagang gusto mo lang walang yain yung kapatid mo. Alam mo namang mali eh. At hindi ako naniniwala na ganyan kakatanga. Nagpailalim ka ng todo sa kapangyarihan ni Satanas eh. Tuloy mo, Atty. Noel. Hindi pa pwede ha. Oh, meron pang isa eh. Oh. At pangalawa, dapat merong matitira para sa kanila kapag nag-donate ka. So, yan ang mahalagang mga detalye tungkol dyan. Dapat may matitira sa kanila kapag nag-donate ka. Dito, wala na natira eh. Babasahin ko na ha. Oh. Babasahin ko na itong pinagawa mo. Hindi pwedeng i-donate sa isang anak. Tapos, kailangan yung nag-donate, may matitira para sa kanya. Hindi pwede i-donate lahat. No? So, eto na naman. No? Deed of donation with waiver and relinquishment of rights. Know all men by this present that we, SPS, Benamin and Hubita Chingsay, nanay tatay mo to, Filipino, legal age, a residence of Soyong, Itiagi, Isabela. Doon pa lang sabit na eh. Kaya alam mo, peke na agad eh. Kasi, alam nga namang hindi alam ng nanay at tatay mo kung saan ang bahay nila. Hindi naman sila taga Soyong, taga Itiagi nga sila, taga Silawan sila. Yan o, Soyong. Oh. Kailan kayo naging taga Soyong? Oh. After having been duly sworn in accordance with the law, hereby depose and say that we are part owner of the following properties listed below. Part owner, kasi nga, yung kalahati, sinama nga yung pangalan mo, di ba? Doon sa, kaya nga kasi dalaga kayo, wala kang anak, o, ayun nga, para ikaw ang maging katulong na. Kaya sinama sila sa mga nabibili nila, sinama yung pangalan mo, Grace Shingsay. Yan ang istorya. Kaya parang isinosyo ka ng tatay mo, no? Come to the point, nung mahina na yung tatay mo, bumili ka na ng bumili ng property, hindi mo nakasama yung pangalan ng tatay mo. O, ito na lang nga yung mga property na nabili. Tsaka yung mga bodega dyan sa loob ng nakapangalan din sa inyo. No? Ang dami. Milyon-milyon ho ito pinag-uusapan dito, mga friend. Mga taga-Itiagi. Yun nung nakakaalam ng kung kaibigan nyo itong Grace Shingsay neto saka itong Bechi Chingsay neto, i-share nyo to. Baka sakaling mahimasmasan niya, kawawa naman yung mga kapatid na yan. Simba kayo na simba. Nagpapaalipin kayo kay Satanas eh. Oh. Eto na. Oh. Tsaka anong ibig mo sabihin? Ito. That due to old age and love, and for the love, affection, and care I have for our daughter. Dahil sa, Dahil matanda na kami, at dahil sa pagmamahal at namin at pangangalaga namin sa aming due to old age, love, and affection, and care I have for our daughter.
Dito, pumasok na yung kabubuhan dito eh. No? Bakit sa'yo i-donate lahat ito? Sa'yo na nga yung kalahati. Wala ka pang pamilya. Tapos, kung merong dapat mahalin na sinasabi mo, yung magulang mo, si Bompin, tong asawa ko. Kasi ito, hindi kayo pinabayaan ito nung walang-wala kayo. Come to the point nga, di ba? Siya pa ang bumili nung lupang tinitirikan ng bulok niyong bahay nung ibinebenta na yun ng Russell. Sinagip niya kayo. Oh. Walang boy king saya. Oh. By this presence, sabi niya, we do hereby waive, relinquish, transfer, and convey all our rights, ownership, possession, interest, and participation over the above said properties, including all improvements found therein, unto in favor of Miss Grace Chingsay, legal Filipino, single, residence of Soyong, Isabela rin. Oh? Grace Chingsay, Filipino, legal age, single, and residence of Soyong, Itchagi, Isabela. Hindi nga kayo taga-Soyong. Maski sinong mag-imbestiga, dito kayo nakatira sa Silawan. 30 hakbang lang layo ng bahay niyo sa bahay ko. Kagagago mo talagang Grace Chingsay eh. Oh. That we tapos all, sabi ni attorney, hindi pwedeng lahat bibigay mo. Kailangan may matitirap sa'yo. Oo. Buhay pa yung nanay mo. Sinuwapang mo na lahat. Wala, That we executed this instrument with our own free will and by violation, and that no force, intimidation, or threat was ever employed to us or to any member of our family, nor that we executed instrument with our own free will and violation, and that no force, intimidation, or threat was ever employed to us or to any member of our family, nor have been promised of any monetary reward. Wala na rito eh. Nagsinungaling na dito eh. Nagsinungaling na talagang. Anyway, hindi na nga ito totoo. Ito, ginagawa lang ng imahinasyon ni Satanas na pinagawa mo. Dapat pinatawag nyo, kasi nga siyam kayo. Dapat pinatawag mo yung mga kapatid mo, nag-usap-usap na, ganun. No? That we are executing this instrument to declare under oath to the truth of the foregoing facts and attest to the veracity in support of whatever legal purposes and intent this may serve. Pinakita ko to sa sa abogado ng Register of Deeds. Nagulat yung abogado eh. Hindi yan pwede. Sabi, mag-ano kayo? Pwede ba yung sa'yo, isa lang magmamana? Ilan ba sila? Tinanong na rin ng abogado ng Register. Kausap ko face to face. Hindi yan pwede. Mag-ano ka, i-apply mo. Tinanong pa nga kung sino yung judge eh. Ganun siya eh. That upon the registration with the Office of the Register of Deeds, Santiago City, the title issued shall be the basis in cancelling the tax declaration for the issuance of tax declaration in favor of Ms. Grace Chingsay. That upon the registration with the Office of the Register of Deeds, Santiago City, the title issued shall be basis in cancelling. Nagdesisyon ka eh. Hindi mo in witness whereof the donor and donee hereunto set their hands of the deed on the deed this June 2019 at Itchagi, Isabela. Itchagi, Isabela, bawal ka. Hindi nga siya pwede dito eh. Grabe itong kahayupan na to, totoo. Maling-mali.
No, Gracing Sai. Tinraidor mo yung mga kapatid mo. Oo. O pinagplanuhan nyo. Hindi ko alam paano, Kasi yung mga ibang kapatid mo naman, nabibiyayaan naman sila pag lumalapit. Maliban na nga lang kay mama, hindi siya lumalapit sa inyo Kayo nga ang lumalapit sa amin Oo. Yung asawa ko hindi. Hindi siya ganun. Oo. At saka huwag niyo sinasabing hindi pumupunta si Bompin dyan kung may okasyon. Bakit? Bakit siya pupunta dyan? Kayo nga pumupunta rito sa bahay ko taon-taon, di ba? Pag birthday niya, anibersaryo namin, nandito kayo lahat, buong pamilya kayo. Iniimbita kayo lahat hanggang taga-Soyong. Yung mga pinsan ni Bompin sa Soyong, nandito lahat. Maski ang kupal na Krisnel na yan, pumupunta rito Oh. Dahil, anibersaryo nga namin yung birthday niya, June 3. 48. Papunta na kami ng 49. Mahiya ka naman, Gracing Sai. Bitchi, mahiya ka rin dyan sa mga anak mo. Mga nakapagtapos na sila. Swerte ka nga Kung hindi lang si Pito ang napangasawa mo, buti kung sinuporta ka niyan. Pinakita lang ng Chingsay na hindi pwedeng apahin ng Ramos ang Chingsay. Yun lang naman istorya mo Kung sa naitulong, wala ka naman naitulong. Ahente ka lang ng bigas doon ka nakita ni Pito. At yun nga, the rest is history. Hindi pumayag ang Chingsay na aapihin ng Ramos ang Bitchi. Yun lang naman love story mo, simpleng-simple. Di ba? Hindi ka gaya ng love story namin ni Bompin, Bitchi, lalim, di ba? Alam mo yan, di ba? Masyado yung love story namin, putik Pinag-aral ko pa nga ito nabuntis naman. Binukod ko pa ng may boarding siya di ba? Pinag-boarding ko siya. Nakatira ng pagkain doon po siya. Love na love ko nga ito hirap ko dito. Alam mo yung Bitchi, kung gaano ko naghirap ako dito. Samanang mo na to, di ba? Alam mo yung istorya ng love life namin, di ba? Naman, katanga, hindi mo alam yung istorya ng love life namin. Tumira ka nga sa amin 2 taon. Diba? Bait-bait ko sa'yo. Diba? Anyway. Mga tagi-tiyagi, pakishare nyo to. Pakishare nyo. Dami nyo Marami na akong nanonood nitong vlog ko sa Tiyagi. Hindi basta-basta mga tao Hindi basta-basta mga tao. Ng Itiyagi. Pakishare para makarating ito dyan kay Gracing Sai. Gracing Sai. Andyan yung Nazareno. Mapagpatawad yun para makawala ka na kay Satanas. Paulit-ulit, kausapin mo si Father Simangan. Tanong mo. Gusto ko lang punta si Father Hindi ko nadadalaw Hindi ko napapasyalan Pag napasyalan ko si Father, mahaba kami magkwentuhan nun. Dahil kumpare ko yung uncle niya. Nung hindi pa pari si Father Simangan, parati sa tindahan namin yan. Kabarkada ni Edgar Simangan yan Parang magkapatid yan, dalawa na yan. At ang pinagsamahan naman namin nung uncle niya na si Ernest, hindi naman basta-basta pinagsamahan namin yan. Hindi basta-basta. Para kami magkapatid niyan Hanggang dito lang mga friend, Condolence ulit, Engineer Joseph Casco at sa pamilya, Gracing Sai, hindi pa uli lahat sa'yo. Pera lang yan. Huwag ka sana magpaalipin dyan. Ang dami mo ng pera, saan mo dadalhin? Tanga. Pag namatay ka, saan mo dadalhin pera mo? Iiwan mo kay Krisnel. Alam na alam mo si Krisnel, ang pinakain sa inyo hayop na yan.
Siya rin gagot kalahati yan eh. Nakapag-aral yan, kayo, mga anak ni Boy Chingsay, alam niyo yung tama sa mali. Pati ba naman kayo? Dapat ikaw, Crisnel, may utak ka eh. Matalino itong gagon to eh. Ewan ko saan pinunta utak na itong ulol na to. Nabaliw din eh. Ha? Huwag natin gawin yan, tita. Kawawa si Tita Bompin. Ganun sana. Puta ko mo namunini kayo. Tonto ka kasi. Ako, tanga, maghingi ka pa ulit ng pera. Hingi mo na, hingi yung pera. Baliw na baliw sa'yo eh. Patayo ka pa na ibang negosyo. Oo. Total, open eh. Bigay lang ng bigay sa'yo pera yung si Grace Chingsay, di ba? Oo. Ano kaya pinakain mo riyan, no? Pero yung mga pamangkin mo ay, nako, galit sila. Saka yung, tsaka yung kami winasak mo pamilya o kagago mo talaga. Paulit-ulit, putang ina ka. Bago namatay tatay mo, gabi-gabi tayo magkausap sa ospital. Sino topic natin? Yung asawa ni Bitchi. Galit sa'yo. Yung pag-aaway kayo nung asawa. Tinatanong naman kita kung bakit galit sa'yo. Hindi mo alam ka mo. Ewan ko na. Sumuporta ka pa dyan, ha? Oh. Talagang hindi mo pinabayaan si Bitchi na maapi ng Ramos. Alam ko istorya. Hindi man ako bobo, no? Alam ko istorya. Pero ang hindi ko alam, yung wawalang yain mo yung kapatid mo, yun ang hindi ko alam. Hindi niya rin alam eh. Hindi niya inaasahan eh. Hindi niya inaasahan. Pero alam mo, Grace Chingsay, God moves in a very mysterious way. Oh. Karma. Yan ang mabigat. Grace Chingsay, karma. Beji Chingsay. Sa kape. Kausapin mong mabuti ang kapatid mo na yan. At hindi naman kayo mga bobo para hindi nyo malaman kung anong kahayupan yung ginawa nyo sa kapatid nyo. Walang kasalanan sa inyo. Oh. Ano kasalanan ko sa iyo, Bitchi? Ha? Wala akong... Yung Benji, oh. Titimbang ng baboy dito. Nising ko, hindi ko siningil. Ilang taon nang titimbang dito yan. Hindi ko sinisingil. Araw-araw, timbang ng timbang dito, oo. Sabi ko, hindi. Hindi ka iba-iba. Oh. Putet. Sa kanya pa ako bumibili ng... nabuisit ako eh. Parang sira na rin ang ulo yata niyan eh. Oh. Pumayag din siya na ganyan ang nangyayari. Payag kayo ganyan? Bibigay... Ay nako. Paulit-ulit. Kung ako walang nagawa sa buhay mo, sa inyo, hindi ako magsasalita. Kung ako sampid lang ha. Sampid ha. Na nung dumating ako sa buhay nyo, nakilamon ako sa inyo, mayaman kayo, putang ina nyo, dumating ako sa buhay nyo, walang-wala kayo Yung bahay ninyo, butas-butas, hindi na kailangan mabutas para manilip Oh. Tapos ganyan ang gagawin nyo, di naman kayo hindi namin kayo pinabayaan Hindi na sesero tatay mo, kada lulo sa Manila, manghihiram. Oh. Mamang, maawa ka dyan kay Mamang Grace Chingsay ka. Malapit na rin yan. Sana magtagal pa buhay mo, Mamang. Huwag mong papanawin sa mundo yan na may kasalanan sa mundo. Sabagay, baka hindi na i-consider ng Panginoong Jesus, ng Panginoon, ng kasalanan yan dahil binrainwash mo Oo, binrainwash mo. Oo. Alam mo to? Itong tinitira namin ito, halos umuupa na ako sa kapatid ko rito dahil parating humihingi na saklolo. Oo na, kuya, padala muna ako dyan. Bawas mo lang dyan sa pag binenta yung lupa ko dyan. Pag binebenta niya na yung lupa niya rito share niya rito sa bahay.
Pinapabenta niya na. Sabi ko, dali kako paano naman gaano kami, grazing site, sa totoo lang. Oo, kaaway kami ng kapatid ko. Oo. Hindi kako, itignan ko kung ano, paano. Oo. Antay ka ako sa kanya. Buti nga kako, hindi kita winalang niya eh. Kagaya ng ginagawa nitong kapatid ng asawa ko dito sa kanya eh. Oo. Oh. Buti hindi ako nagpagawa ng deed of donation eh. Sa akin na namatay si nanay, sa akin na lahat. Wala ka naman, hindi naman ako umasa sa'yo, maski na piso. Oh. Hanggang sa huling kwantuhan nanay ko, nilibing lahat. Ako lahat ang gumasto. Oh. Labas-masok sa ospital ng nanay ko. Hindi ko naman ginanon. Oh. Kapatid nga eh. Oh. Ikaw, walang kwenta sa'yo yung salitang kapatid. Putang ina mo kang babae ka o kayong dalawa ni Bitchi, Parehas kayong may katok. Ay, nako. God bless na lang kayong dalawa magkapatid, ha? Pero mag-ayos kayo, mag-usap kayong mabuti. Parehas kayong matalino, di ba? Mga successful businessman kayo, businesswoman, di ba? Successful yan. Usap-usap kayo. Oo. Dahil alam nyo sa sarili nyo na winalang yan yung kapatid nyo. Hindi lang yung kapatid nyo winalang yan nyo, pati mga magulang nyo winalang yan ninyo. Pinalabas ninyo dito sa buong Itiage na yung mga magulang nyo, mga baliw. Yan mga magulang, do-donate lahat yung ari-ari sa isang anak. Siyam kayo, gago. Walang ganun. Pinalabas yung magulang nyo ng mga may katok. Dapat yan, kung ano yan, anong ginawa? Sabi nung nanay mo, Gising-say, anak, alika na. Punta tayo sa abogado. Yan ang istorya mo dyan sa deed of donation na yan. Diba, sabi ni Atty. Noel, pagka meron kayong ari-arian na bibigay niya sa inyong mga anak, pupunta kayo sa abogado, papagawa kayo ng deed of donation, pero hindi po pwede sa isang anak lang. Ito ang nangyari rito, parang sabi nung nanay tatay mo, Gising-say, halika na. Punta tayo sa abogado. Mahina na kami. Siyempre, bakit? Sabi mo siyempre, di ba? Bakit? Bibigay na namin sa'yo, dudonate namin sa'yo lahat yung ari-arian namin. Hindi natin bibigyan yung mga kapatid mo. Kaya siyempre, ikaw naman dapat, ang salita mo, kung ikaw ay normal, abnormal ka rin eh. Huwag ka mamang kawawa naman yung mga kapatid ko, magagalit sila, tsaka hindi yan po pwede mamang. Magagalit sila. Oo. Tatakwil ako ng mga kapatid ko, ganun. Hindi, bigyan mo na lang kung sino yung gusto mo bigyan. Ganun na nangyari dito eh, Gracing Saike. Katanga-tanga mo kasi. Pinipilit mo, nilalaban mo pa. Oo. Oo. Yung kapatid mo may sakit paulit-ulit. Putang ina mo ka. Sa halip na dapat hindi na siya nagtatrabaho eh. Dapat yung perang makukuha niya, ibigay na lahat sa mga bata eh. Para makapag-ano na sila yung... Parang si Crisnel, tignan mo si Crisnel, Pis na si Crisnel, may sarili siya. Putang ina. Dapat kami hindi naman na kayo patay. Mayroon na kaming nakatayong dati na pwesto, Hindi kailangan patayuan mo pa, hindi na. Bigay mo lang yung para sa kanila, na mga anak na nila Bompit. Huwag mo ko anin. Huwag mo kong gawin dahilan. Na kaya mo winawalang niya yung kapatid mo dahil ako ang dahilan. Isa kang sira ulo kung yan ang katwiran mo. Si Epe, sino man dahilan mo kay Epe? Yung asawa na naman ni Epe. Si Dencio, sino man dahilan mo kay Dencio? Ba't ayaw mo bigay yung share ni Dencio bilang isang anak din? Ba't sinuwapang mo rin yun? Ano naman dahilan mo? Umalis ka na dyan kay Satanas, Gracing Sai. Maawa ka sa kaluluwa mo kung naniniwala ka pang may kaluluwan tao. Bitchi? God bless na lang sa inyong dalawa. Shout out na lang sa mga kaibigan ko dito sa bayan ng Itiage, no, mga friend? Baka kaibigan niyo rin niya si Gracing Sai saka si Bitchi Sai. I-share niyo to. Kawawa naman sila yan. Kawawa sila yan. Dito,
Sa lupa, naapi nyo yung kapatid nyo. Pero pagdating sa langit, hindi kayo makakapasok. Maniwala kayo. Doon kayo sa impyerno. Walang kasalanan ng kapatid nyo. Inalang yan nyo. Ha? Hindi kayo mga sira ulo pareho magkapatid kayo. Pares kayong bobo.